Sa nauna nating video, napag-usapan natin na wala na ang dalawang pangunahing target ng Lakers na sina James Harden na pumirma muli sa Clippers at itong si Jonas Valanciunas na lumipat na nga sa Washington Wizards. Kaya ang natitira na lang sa tatlo ay itong si Klay Thompson na ayon sa mga report tinawagan ni LeBron James itong si Klay Thompson sa oras na magsimula ang free agency. While malaking bagay din talaga ang tawag na yun ni LeBron James dito kay Klay Thompson dahil pwedeng mag-trigger ito kung ano ang kanyang magiging desisyon kung pipiliin niya ba ang Los Angeles Lakers. Paniguradong malaking tulong si Klay para sa kanila dahil sa kanyang shooting kahit na sabihin natin na hindi na siya ganong katindi, pero kapag uminit talagang mahirap pa rin mapigilan. Mamaya or bukas ay pwedeng lumabas na nga ang report kung anong team ang pipiliin niya. Lalo't lumalabas ngayon na frontrunner ang Dallas Mavericks para makuha si Klay. Malaki din talaga ang chance ng Dallas Mavericks dahil si Klay Thompson ay sponsor ng Anta Shoe Company kung saan andoon nga din si Kyrie Irving. Ayon naman sa report ni Jake Fisher ng Yahoo Sports, interesado ang Lakers na may kapag-trade dito sa Milwaukee Bucks para makuha ang center na si Brook Lopez. Magiging malaking tulong talaga si Brook Lopez para sa Lakers lalo na ang kanyang outside shooting kung saan tumitira nga ito last season ng 36.6% from 3-point area. Medyo bumaba na yan mga amigo pero ganun pa man, respetado pa rin nga etong si Brook Lopez. Ayon naman sa report ni Anthony Irwin, ang Los Angeles Lakers at Portland Trail Blazers ay nag-uusap sa possible trade regarding dito kay Jerami Grant. Ano ang masasabi niyo mga amigo? Dapat bang makipag-trade ang Lakers para makuha si Grant? Nakuha naman ng Phoenix Suns itong si Mason Plumlee na malaking tulong din para sa kanila dahil paniguradong magbibigay ito ng size sa kanilang frontcourt. Kinuha naman ng Dallas Mavericks itong si Najee Marshall mula sa Pelicans at pumayag itong pipirma ng 3-year $27 million. Dahil nawala sa Dallas Mavericks itong si Derrick Jones Jr. dahil pumayag itong pumirma sa Los Angeles Clippers for 3-year $30 million. So medyo malaki nga ang kontrata na ito. Malupit din ang pinakita nitong paglalaro sa Dallas Mavericks lalo na sa nakaraang playoffs. Kaya malaking kawalan talaga ito para sa kanila. Isa pang player na maganda ang ipinakitang paglalaro last season ay itong si Kelly Oubre Jr. na pipirma ulit sa Philadelphia 76ers for 2-year $16.3 million at may player option sa kanyang pangalawang taon. At ang isa sa pinakamalaking pangalan sa free agency, walang iba kundi itong si Paul George. Well, kanina sinabi natin na frontrunner nga ang Philadelphia 76ers para makuha si PG-13. Well, ayon sa report ni Adrian Wojnarowski, pumayag na si Paul George na pipirma ng 4-year $212 million dito sa Sixers. Last season ay nag-average si Paul George ng 22.6 points, 5.2 rebounds at 3.5 assists while shooting 47% from the field at 41.3% from beyond the arc. Dahil sa paglipat na ito ni Paul George ay mabubuo na ang trio nila Joel Embiid at Tyrese Maxey. Si Paul George ay kinuha ng Clippers dati sa trade at halos ibinigay lahat ng kanilang assets pero hindi nga ito nagresulta sa kampyonato dahil sa mga injury na kanilang natamo lalo na ang kanyang co-star na si Kawhi Leonard. Sa paglipat niya sa Sixers, masungkit niya na kaya ang kauna-unahang kampyonato na ang kanyang kapartner na si Joel Embiid ay injury prone din. Kayo mga amigo, saan kaya aabot ang trio na ito ng Philadelphia 76ers?